Magandang umaga po sa ating lahat. Yan, kahit po nakamas tayo, tingin na lang po tayo mata sa mata. Good morning. Good morning po and welcome to Turbine City Harvest Church. Are you ready to praise our living God this morning? Amen. So before anything else, I would like to start with the Word of God. It says in Isaiah 43 verse 18 to 19, I declare that as I daily live a new life in Christ Jesus, I will daily experience the love of Christ. Sabi po dito, dinideclare niya na as I daily live a new life in Christ, sa pamumuhay daw po natin kay Kristo, we will daily experience the love of Christ. I will forget the past and not look back. Instead, I will set my eyes on God and look forward to my new future with Christ on my side. Amen. So, can you please repeat after me? I declare that as I daily live a new life in Christ Jesus, I will daily experience the love of Christ. I will forget the past and not look back. Instead, I will set my eyes on God and look forward to my new future with Christ on my side. Amen. Hallelujah. Isa lamang po ibig sabihin niyan. Today is a brand new day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Now let's give the best clap of offering of praise to the Lord. A beautiful day, a glory rise. We speak your name. We lift our eyes to our hearts, to your beat. Where we walk, there you'll be. With fire in our eyes, our lives will light. Your love unsaved is blazing out. The streets will glow forever bright. Your glory spread through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side. In my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side. In my life, shining through me every day. Oh, 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 you wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Wake within me, wake within me. You're in my heart forever. With fire in our eyes, with fire in our eyes, our lives alive. Your love untamed is blazing now. The streets will glow forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side. In my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side. In my life, shining through me every day. Oh, 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 oh.
is here to stay by my side, and my light shining through me every day. Oh, whoa. Oh, whoa. Oh, whoa. Oh, whoa. You do wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Hallelujah, Jesus! We praise you, Lord! You are always in our heart, oh God! And we want more of you, Jesus! Come on, church. Clap higher! We watch, we pray. We're here to seek your face. We know you're close. Let your presence fill this place. The world is a desert, dry and thirsty. Your love is the answer, full of mercy. Give us your eyes to see the hurting. Bring us back to life. Revival and hearts on fire. And Holy Spirit rain down, change us from the inside. Singing, oh, eh, oh, 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 revival. We need revival. Shine your light. Bring healing to the blind. You break the chains. Let your glory fill the sky. The world is a desert, dry and thirsty. Love is the answer, full of mercy. Give us your eyes to see the hurting. Bring us back to life. Revival and hearts on fire. Holy Spirit rain down, change us from the inside. Singing, oh, eh, oh, 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 eh, oh. Revival and hearts on fire. Holy Spirit rain down, change us from the inside. Singing, oh, eh, oh, oh. We need revival. We need revival. We need revival. We say, send revival, God. Send revival fire. Send revival fire. Fill this place. Come on, let's all together declare. Fill this place. Send revival fire. Send revival fire. Fill this place. Fill this place. Send revival fire. Send revival fire. Fill this place. Fill this place. Revival and hearts on fire. Holy Spirit rain down, change us from the inside. Singing, oh, eh, oh, 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 eh, oh. Revival and hearts on fire. Holy Spirit rain down, change us from the inside. Singing, oh, eh, oh, oh, oh. We need revival. We need revival. We need revival. Oh, eh, oh, 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 eh, oh. Hallelujah, Jesus. Praise to Jesus. Amen. Hallelujah.
naniniwala ba kayo that 2021 is a fruitful year? Amen. Amen. 2021 is the year of restoration, Hallelujah. renewal, in Jesus' name, amen. Hallelujah. And 2021 is the year of revival. Can we sing it again? Send revival fire. Amen. There's power in declaration. Every words that comes out from our mouth is may power of declaration. Amen. Can we sing it again? Send revival fire. Send revival fire. Fill this place. Fill this place. Yes, Lord, we believe it. Send revival fire. Send revival. 2021 is a fruitful year, Lord. We claim it and we receive it in Jesus' name. Send revival. Send revival fire. Send revival fire. Fill this place. Send revival. Fill this place. Send revival fire. Send revival fire. Fill this place. For the last time, send revival. Fill this place. Come on, church. Send revival fire. Send revival fire. Fill this place. Fill this place. Yes, Lord. Hallelujah. We give you praise, oh God. Hallelujah. We honor you in this place, Lord. For you deserve all glory and honor, oh God. You know what, church? I thank God for your life, lahat na nandito ngayon. At sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live natin. Why? Because, ang sabi nga sa law of the first fruit, Sunday is the first day of the week. At nandito tayo ngayon, nandito ka ngayon, you are offering this day to the Lord. At parang sinasabi mo na din, at sinasabi mo na din kay Lord, Lord, I offer this first day of the week to you, kaya ikaw ang bahala sa the whole week ko. Amen. Hallelujah. Lord, salamat, O God. Thank you, Jesus. Lord, continue to use us mightily, O God. Holy Spirit, you are free to move in this place. We want more of you, God. More of your presence, more of your power and glory. Hallelujah. Let this song be a prayer this morning. Hallelujah. Jesus. Create in me a heart that is clean, 'cause I wanna be who you want me to be. The depths of my soul are yours, Lord, to mold. 'Cause I wanna be who you want me to be. Yes, Lord. And Holy Spirit, fill me, overwhelm me. And Holy Spirit, use me for your glory. Here's my life, let it be a living sacrifice. All that I am, surrendered into your hands. I surrender.
it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for. Yes, oh God. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. Here's my life. Let it be a living sacrifice. All that I am, surrender into your hands. I surrender. Here I am. Jesus, let your will be done. This is our prayer, Lord. All that I am, surrendered into your hands. I surrender. I give it all. I give it all. My heart and soul. Jesus, I'm living for you. Oh, you have it all. My heart and soul. Jesus, I'm living for you. I give it all. My heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all. My heart and soul. Jesus, I'm living for you. Jesus, I'm living for you. Oh, Jesus, I'm living for you. Jesus, I'm living for you. Jesus, I'm living for you, God. Hallelujah, Jesus. We praise you, God. Hallelujah, Jesus. Amen. I just want to share it with you, church, that truly the joy of the Lord is our strength. Amen. Kasi this last week lang, what we did ng husband ko, si Anjo, is after work, talagang nagla-life group kami. Nakapag-life group kami sa Gandos. Nakapag-life group kami sa Del Rosario. And then, nung Friday sa kina Tito Aris. Ang sarap lang sa feeling kasi God is using us as an instrument. Amen? Para magkaroon ng impact yung buhay ng mga tao, maranasan si Lord. Hindi lang tayo. Kaya sabi kong ganyan, Lord, ang sarap. Nag-uusap nga kami ni Anjo. Lord, ang sarap lang kasi the whole day, pagod ka sa work. Pero after ng work mo, diretso kayo sa pagla-life group. Amen? Lagari dito, lagari doon. Pero, totoo nga yung sinabi ni Pastor Lothar. Enjoyin lang natin yung ministry. Amen? Enjoyin lang natin yung pinapagawa ni Lord. Walang pressure. Huwag mong pressurein yung sarili mo. Basta enjoyin mo lang. Amen? Kaya, I pray, church, na magkaroon din tayo ng puso, ma-inspire tayo. I'm not saying this para mag-brag, magyabang, hindi. Kasi all glory belongs to the Lord. Amen. I am saying this to inspire you na gamitin, Lord, use me. Gamitin mo yung buhay ko dito sa mundo for the advancement of your kingdom and for the glory of your name alone. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. More to come, O God.
Lord, continue to fill us with your power. Hallelujah. Truly, Lord, that your joy is our strength, oh God. We thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Oh, we desire to see your kingdom come, to see the glory of your Son, shining bright on everyone. All we desire is your eternal flame, burning brighter than the sun, bringing hope to everyone. And for my generation, Lord, I am crying out for more. Come and fill me with your fire. Set me ablaze, set me ablaze. I want your fire. More of your power. Set me ablaze, set me ablaze. I want to know your fire again. We want more of your power, Lord. More of you, God, and less of us. Hallelujah. All we desire is your eternal flame, burning brighter than the sun, bringing hope to everyone. Sing for my generation and for my generation, Lord, I am crying out for more. Come and fill me with your fire. Set me ablaze, set me ablaze. I want your fire. More of your power. This is our cry out, Lord. Set me ablaze, set me ablaze. I want to know your fire again. Pour out your spirit. More of your presence. Fill me again, fill me again. I want to know your fire again. Yes, Lord, fill me up till I'm overflowing. Fill me up till I'm running over. Fill me up till I'm overflowing, overflowing, yeah.
Sing it from our heart this morning. Set me ablaze, set me ablaze. I want to know your fire again. Pour out your spirit, more of your presence. Fill me again, fill me again. I want to know your fire again. Fill me up, till I'm overflowing. Fill me up, till I'm running over. Fill me up, till I'm overflowing, overflowing. Yeah. Fill me up, till I'm overflowing. Fill me up, till I'm running over. Fill me up, till I'm overflowing, overflowing. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Lord, we pray for a generation that loves you more than anyone and more than anything else in this world. We pray for a generation that has a fear of the Lord. And so right now, we cry out to you, God. We cry out for this generation and for the next generation to come, oh God. Lord, use us mightily for the advancement of your kingdom, oh God. Hallelujah. Can we sing it again? For my generation. Sige, cry out natin yan kay Lord. Lord, gamitin mo ako for this generation and for the next generation to come, oh God. Yes, oh God. For my generation, Lord, I am crying out for more. Come and fill me with your fire. Set me ablaze. Set me ablaze for my generation.
it is our prayer, O God, that for our generation, fill us once again, O God. Send revival fire in this place, O God. And let there be consuming fire, O God. Consume each and every one of us. And set us on fire. Set us ablaze for your glory alone, O God. Bless this church. Bless our people. And we give all the glory, honor, and praise to the King of Kings and to the Lord of Lords. This we pray in Jesus' name. And every God's people say, Amen. We praise the Lord. We glorify you. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good Minsan pa. God is good. all the And all time. the time. God is good. Hallelujah. We praise the Lord. Sabi mo sa katabi mo, mata sa mata, bless ako dahil nandito ka. At bless ako dahil andito ako. Amen. Amen. Huwag na po nating patagalin. Fresh na fresh. Bagong-bago. Let us welcome the woman of God, the woman with a great God, Pastora Edith. Palakpakan naman po natin siya. God, makakaupo na po tayo. Hallelujah. Nasisilaw po ako sa palakpakan po natin ang Panginoon ng malakas na malakas kasi dahil nandito ka. Amen? Praise God. Let every children of God says, praise the Lord. Praise the Lord. Mahina yan. Yung best nyo, bigay nyo sa Lord. Sige, kasi ang pinupuri natin ay buhay na Diyos. Amen? Okay kayo. The count of 3. 1, 2, 3. Praise the Lord! Hallelujah. O nga, no, kasi natatakpan yung ating bibig. Praise God. Pero you can do better than that pag wala na yung ano ninyo, no? Pag wala na yung ating mass. Praise God. What a privilege, no, na introduce po sa atin this morning. I'm so excited, no, na talagang biniyayaan tayo ng Lord, no, na isang woman of God, no, na magsasalita po sa ating harapan. Purihin po ang Panginoon sa buhay niya. Siya po ay administrative pastor po ng Christ in You Christian International Ministry. Ano po ang CIY, no po. At siya po ang director, no. Director po siya ng Christ Faith Christian Academy, no po. At siya po ay faithful intercessor po ni Pastor Paul. Praise God. Hallelujah. Alam niyo po, nung nandun po nung na-hospital po si Pastor, rin ng Panginoon, sa po siya sa mga masugid, no? Faithful po na nanalangin para kay Pastor at ang kanyang church every day hanggang ngayon. Purihin po natin ang Panginoon. Praise God. Kaya po, tuwang-tuwa po ako, nandito po siya. At siya po ay mami po ng lahat. No po? Mami po siya ng lahat. Mami po natin siya. No po, si Pastora. At siya po yung talagang yung nakipag-usap, yung kinakausap niya si Pastor, no? Yung siya yung isa sa mga, siya lamang yung nakausap ni Pastor nung nandun siya sa CCU na ikinuwento ko kay Pastor na hindi niya alam, no? Kasi dumating yung punto na ano siya, nagkaroon siya ng spirit, nagkaroon siya ng tawag doon, panic, no? Tawag doon, panic attack, no? Nung kinuwento ko kay Pastor yon, yung panahon na yon, sabi niya, tawagin mo yung doktor. Tinawagan ko yung doktor. Palisin mo ako dito, sabi niya gano'n, no? Pero sa madaling salita, siya po yung natawagan ko. Ayaw sumagot yung doktor, no? Kaya pinag-pray po siya, pinag-pray over po niya
si Pastor at talagang na-deliver siya dun sa oras na yon, no? Nagkalma siya. Kaya purihin ang Panginoon, no? Na talagang woman of God, no? Na dadalhin po sa atin ng Panginoon ngayong umaga, no? Kaya pakinggan po natin. Let's prepare our heart, no? With her, Pastor Bong and Sister Mylene, no? Nakasama po niya. Kaya introduce po natin ang let's welcome, no, na mainit ang bati. Hallelujah. Praise God, Pastora Edith Pineda. Praise God. All glory belongs to our God. God is good. Praise God all the Hallelujah. time, Pastora. Glory to God. God is a wonderful God. Nahihirapan ako sa ilaw. Pwede bang patay na lang? Ito, mahirap po dito pala pag merong ilaw na ganyan. No? Huwag na lang muna natin lagay. Kapampangan po Tagalog. Masisiro ako. Glory to God. We need to excited ko ba nasabihan ko. God is good. And all the time, God is good. God is good. But alam po natin, ang 2020 is a very challenging year. No? Pero, we conquer 2020 because we are more than conquerors. And we can overcome because we are conquerors. And we can overcome not by our own, but because of Jesus. God is good. Because of Jesus, we can overcome. We can conquer. Kaya namin sinasabi ng mga salita, we are more than conquerors in Christ Jesus. Kanina pa, alam po niyo, dalawa yung nasa puso kong inihanda at inihandang mensahe. Sabi ng Panginoon, sabi ko, hindi ko po naibigay yung aking, hindi ko binigay yung bibigay ko, hindi ko naibigay kasi pinapalitan po ng Lord yung nasa puso ko mula kanina. But then, pagsama mo nga yung dalawang yan, oh, praise God. Sabi mo, I'm an overcomer. Yes, we can overcome 20. Kung nangyari po sa 2020, mangyayari po sa 2021. Amen po ba? Kaya nga po, sino bang nakaisip na mangyayari yun? Hindi nga tayo handa, di ba? Nakahanda ba tayo ng 2020 na dumating yon? Hindi tayo nakahanda. Walang nakahanda sa atin, kaya bigla po lahat tayo. Imagine that. Pero ang ganda ng church nyo. Nung pumunta ako dito, talagang wala. Pero kailangan nyo ng kisame. At kailangan nyo ng aircon. Tama ba? Bari ba, magkano kisame nito? 50? Only? Di ba? Ilang aircon kailangan dito? Ilang aircon kailangan? Magkano yun? 90 to 100 lang yun, uy. So, kailangan nyo 150 lang. Ha? Kakuwait ang 100. Anyway, ang ganda talaga, Pero magpa-fundraise ako dito. Siyempre, kasama kayo. Di ba? Kasama kayo. Anong gusto nyo? Bubong muna o aircon? Ay, kisame o aircon? Ang mauna. Siyempre, mauna, pangalawa. Kisame o aircon? Ha? Kisame. Kasi ang kisame kasi, hindi gaganda ang sounds pag naka-aircon kayo, pero ang kisame, hindi nakakisame, lumalabas pa rin ang sound. Tama po ba? So, sabayin natin. We can overcome because of Jesus. Amen? Akin yung isang aircon, yung isa sa inyo. Isa sa akin, isa sa inyo. Gawin natin to bago matapos ang Pebrero. Hinaan nyo Bago matapos ang Pebrero, mabububong. Yan ganyan. Sumakay tayo. May pananampalataya, di ba? Marami ang problema sa buhay. Pag nanampalataya ka, lahat ng problema mo mawawala. Di ba? Let's pray muna. Amang banal, salamat po sa umagang ito.
Patuloy mong gabayin ang bawat isa sa amin, lalo na ang iyong alipin sa umagang ito, Panginoon. Wala po akong magagawa kung wala ka sa akin, Panginoon. Kaya Lord, buksan mo ang bawat spiritual na mata at tenga. Marinig po namin, makita po namin ang kalugod-lugod mo pong sasabihin at gagawin sa bawat buhay na narito. Lord, pinagpala mo ang araw na ito at tinuwid mo na ang bawat naming gagawin. At sinabi mo na, Lord God, at nananampalataya kami. And we stand firm on your word, O God. Whatever you have promised, O God, you will fulfill it. Lord, salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala sa aming pong buhay. Ang ito po ay lahat ay aming pong pinagkakatiwala sa iyo at amin pong binabalik ang lahat ng papuri sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hanggang anong oras po ako rito? Para po alam ko. Kasi kung mag-preach ako, mahaba. Ha? Nag-almusal po kayo? Nag-almusal kayo? Oh, mamayang gabi na tayo We are all overcomers. Marami man pong dumarating na pagsubok sa buhay. Bagyo sa buhay. Subalit, meron tayong isang Diyos na nariyan sa ating kasama natin araw-araw. Hindi tayo umihiwalay sa Kanya. Ay, hindi siya umihiwalay sa atin pala. Tayo lang umihiwalay sa Diyos pag minsan. Buti nga hindi madalas, pag minsan lang. Kasi pag tayo po ay nag-iba ng kaisipan at nagkasala, tayong umihiwalay. Pero ang Diyos nariyan siya lagi upang tayo po ay suportan. Tayo po ay patawarin sa lahat pa. Marami pong nangyari. Kay Pastor Paul, nasubaybayan ko po yung buhay niya mula noon. Ang nakilala ko siya. Nagkasakit na ito. Pero, siya tumayo sa mga pangako ng Diyos. Pag tumayo ka sa mga pangako ng Diyos, hindi ka mawawala. Sabi nga po sa aklat po ng, titignan po natin buksan po natin ang aklat po sa aklat po ng Marcos, kung hindi ako nagkakamali. Kasi po nga, hindi ko alam kung anong, sabi ko, Lord, ano ba talaga? Diba? Sa aklat po ng Marcos, kabanatang 10, Sana ba ako? Mark chapter 4. Hindi ako nagkakamali. Chapter 4. Okay, chapter 4, verses 35 to 31, at 41. Sige nga po, meron po kayong Tagalog Biblia? Meron po? O sige po, magbabasa po tayo. Kinagabi ang sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid sa lawa. May iba pang mga bangkang nagsikasabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo. Kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malaking alon at ito'y halos mapuno ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulian ng bangka. Nakahilig siya sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Bumangon si Jesus at sinuway ang hangin. Tigil at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sinabi nila sa isa-isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin, lawa ay sumusunod sa kanya. Diba? Ang mga pagsubok sa buhay, ang mga bagyo, natural bagyo, may pong natural na bagyo, sigurado yon. Sa ating pong buhay, ang mga bagyo ay para po yung halintulad lang sa bagyong, ay ang mga problema, mga troubles in life, ito po yung mga kahinintulad sa bagyo. Maraming bagyong dumating sa po yung last year, di ba? 2020. Hindi natin inaasahan yung mga ganyang klase, di ba? Minsan nga, buti nga, meron sa atin nga, di ba? O may bagyong pararating. Pag umuulan, meron bang bagyo o meron bang low pressure, di ba? Naghahanda. Pero itong dumating na ito, hindi natin napag-aandaan. Bigla na lang, lockdown lahat talaga. Ang hirap, di ba? Nung lockdown, sino sa inyo ang nanatili sa bahay nyo? Buti kayo nanatili sa bahay nyo. No? Ako hindi nanatili sa bahay namin, gabi na ako umuwi. Hindi ko tinuring na malaking bagyo yon sa buhay ko. Kasi alam ko ang Diyos ay sumasa akin. I have to be there
Sapagkat kailangan natin tulungan ang mga taong nangangailangan. If you are an overcomer, kailangan hindi ka lang gusto mong maka-overcome, hindi ka lang nakaupo. Meron kang gagawin. You have to act. Kumilos ka. Kailangan mong kumilos. Di ba? Hindi ka makakarating, sabi nga, hindi ka makakarating sa kabila kung hindi ka kikilos. Hindi mo mararating ang success kung hindi ka kikilos. Hindi ka parang katulad nga ni Juan Tamad, nakaganon lang. Hinihintay yung bunga para mahulog. Diba? So, kailangan sungkitin. Diba? Kailangan mong kumilos at gumawa. How can we overcome? Paano tayo maging mananagumpay sa gitna ng bagyo, sa mga nadaanan nating mga pagsubok sa buhay? Naalala ko pong si Pastor Paul, na ako bisa, Pastor, nanalo ko ako. Bakit ganyan ang salita mo? Ha? Nanghihina yung loob niya. Hindi tayo yun nga po yung kumisan, because of fear. Diba? Dahil sa takot. Diba? Pangamba. Pero hindi ka dapat matakot at mangamba. Sabi niya, di man ako natatakot na matay. Sabi niya, alam mo ako saan ka pupunta. Pero meron pang pinagagawa ang Lord, huwag ka munang mag-isip ng ganon. Manampalataya ka, nagagamitin ka pa ng Lord. Meron pa siya magandang plano sa buhay ng bawat isa. Diba? Paano yung henerasyon mo susunod kung ikaw ay hindi magpapakatatag? Kung ahaya mong matumba ka ng mga troubles, mga bagyo sa buhay, mga problema sa buhay. Kaya nga minsan, because of desperation, depression, disappointment, marami ang nagpapatiwakal. Kasi kulang sila ng ganong pananampalataya. At naniniwala naman ako sa Diyos eh. Naniniwala, pero walang Kristo sa puso. Sino bang hindi naniwala mula nung bata tayo hanggang hindi pa tayo nakaka-receive sa Panginoon? Naniniwala tayo lahat sa Diyos noon, di ba? Alam natin may Diyos. Tama? Nagsisimba nga pa tayo, siguro araw-araw. Ako, ganun ako noon eh. Araw-araw dumadaan ako simba, naninigurado ako eh. Alam ko may Diyos. Pero kilala ba ako ng Diyos? Kilala ko ba siya talaga? Pero nang tanggapin natin si Kristo sa buhay natin, naranasan na natin, nakilala na natin siya, at tayo ngayon ay meron ng ganong relasyon sa Diyos. Kaya hindi na tayo natatakot. Wala nang pangamba. Kaya anytime, Lord, hindi mo ako iniiwan. Ano pa yung sinasabi na? Mula noong tanggapin natin, naniwala at nagtiwala, tanggapin natin siya sa ating buhay bilang ating Diyos, sariling tagapagligtas, sapagkat siyang lahat-lahat sa atin. Wala na yung takot. Pangamba ko minsan dumarating, pero madali naman siyang paalisin. Umalis ka nga dyan. Di kita kailangan. Kailangan ko yung kapayapaan ni Kristo. Mapapayapa ka, di ba? O paano ka makakapanagumpay sa mga bagyo ng buhay? Una, always acknowledge your foundation. Sino ba ang pundasyon mo? Hindi pera, hindi material. Ang pundasyon natin ay walang iba kundi si Kristo. Nang makilala natin si Kristo at tayo tumayo sa bato. Di ba sabi nga po meron pong sa Biblia, diba? Meron dalawang nagtayo ng bahay. Isa sa bato, isa sa buhangin. Ang nagtayo ng bahay sa bato, dumating ang bagyo, hindi ito nawasak. Kaya nga sabi ng Panginoon Kristo, ang sino mang nakakarinig at sumusunod sa aking mga salita ay hindi mayayanig. Di ba? Ang sabi po sa Isaiah, kung hindi ka matatag, kailanman hindi ka na magiging matatag. Kailangan tayong tumayo sa batong panulukan ng walang iba kundi si Kristo. Pag alam mo kung sino ka at kung saan ka at sino humahawak sa'yo, kung saan ka nakatanim, kahit yugyugan ka ng mga problema, yugyugan ka ng karamdaman, yugyugan ka ng anumang bagay, hindi ka matatakot. Sapagkat alam mo,
Lord, nandiyan ka. You are my everything. You are my healer. You are my, lahat ng provision ay sa iyo. Sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa Kanya. Sabi nga, di ba? Kung ang lahat ng mga bulaklak sa parang magaganda, inaasikaso ng Lord, ikaw pa na Kanyang anak. Ano pangangailangan mo? 150,000 is just a drop in a bucket. Di ba? Napakalaki, napakaliit. Kung ikukumpara sa kayamanan ng Diyos. And you are, and we are kasama ng Panginoon. We are tagapagmana ng lahat ng ito na kasama ni Kristo. O, lahat ng tagapagmana, magsabi ng amen. Acknowledge every day your foundation, who you are in Christ. You are a child of God. You are sons and daughters of God. You are seated in the high places with Christ. You are partakers of the inheritance. Huwag niyong kalilimutan yon. Hindi mo iniisip, ay, nakatayo ka. Ang sinasabi mo, pera sa material na bagay. Mawawala lahat yan. Pero ang pinangako ng Diyos, ang kanyang mga salita, kailanman ay hindi mawawala. Pag sinabi niya, gagawin niya. Tutuparin niya. Hindi siya mukha ng tao na pag sinabi niya, ilang saglit lang, nakakalimutan na. Di ba? Di ba? O dami nga dyan mag-asawa. Magsimula na maganda. Ang ganda ng kasal. Ang ganda ng ginagawa. Nagkaroon na ng anak. After a while, nawala daw yung pag-ibig ng bawat isa. Wow! Ha? Ang mga anak ng Diyos kailanman, hindi kasi ang pag-ibig ng Diyos ang dumadaloy sa iyo. Kaya hindi mawawala yung pag-ibig mo sa Diyos at sa bahal mo sa buhay. Sa asawa mo, sa anak mo, at sa kapwa mo. Why? It is not your love. It is not our love. It is the love of Christ that is in us. Dumadaloy. Pinadadaloy ng Diyos sa atin. Kaya matatag po tayo. Matatag na pamilya. Matatag na iglesia. Tama? Hindi ka magmamaliw kailanman sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, acknowledge Him every day. Pagkagising mo sa umaga. Di ba? Pagkagising mo sa umaga, ano na ang sinasabi mo? I love you, Lord. At pagkatabi ng asawa mo, I love you, sweetheart. I love you, darling. Ginagawa nyo yun, mga asawang lalaki? Asawang babae? Very good. I-ano nyo nga, iparinig nyo sa akin. Glory to God. Di ba? Mas maganda kahit sa mga anak nyo. Bago matulog, pagkagising. O, di ba? Good night, anak. I love you, anak. Good night, sweetheart. I love you, sweetheart. Di ba maganda? Kasi na nga, kung nga nasasabi mo yun sa pain, I love you. Pero hindi mo na ipapadama sa yung kapwa. What is that? Awit ka ng awit. I love you, Lord. Iyak ka pa. Diba? Umiiyak ka pa. Pero hindi mo na ipapadama. Kaya nga, loving God, loving people. Amen. We have to acknowledge kung sino ang pundasyon mo. Pag pundahan mo, susunod mo si Kristo, walang masasayang, walang masasabi. Why? Because Christ alone is your foundation. Number 2. Sige po, palakpan po natin, Panginoon. Number 2, always acknowledge your foundation. Always be alert and on guard. Saan? Sa ginagawa ng kaaway. O, di ba? Pag-agising mo sa, kailangan natin ng umagang pagising. Kayo ba yung nagigising ng umaga para sa prayer? Meron kayong prayer watch? Anong oras? 5 a.m.? Aga, no? Sinong nagigising ng 4:30 to 4 to 4:30 para abangan yung morning watch nyo? Iisang amen? Kasi sabi ng kaaway, uy, yan ka na naman. Napuyat ka nga kagabi tapos ang aga-aga mo pumagising. Ha?
Bantayan po natin yung spirit of laziness, complacency. Kasi yan ang gagawin ng kaaway para hindi ka makapanalangin. Pero pag meron kang problema, kailangan mo ng pagpapala. Lord, bless me, Lord. Pero pag kailangan ka makipag-usap sa Diyos ng heart to heart, na wala kang kailangan, hindi mo naman nagagawa. Kasi tamad kang maagang gumising. Kasi ang sarap ng matulog, lalo na pag malamig. Tama ba? Alam po niyo, meron ako natutunan sa isang ilustrasyong ito. Pag yung kayong kaisipan at wala kang masyadong ginagawa at yan ang ng kaaway. That is ang kanyang pagpasok. Alam niya kasi kung paano tayo tatargetin ng kaaway eh. Just like Eve. Papasyal-pasyal si Eve, tinitignan-tignan doon, eto na yung aas. At yun yung ahas, di ba? Malikot yung ahas na yan, kung saan nakakapunta, no? Hanggang sa nakita niya si Eva. Walang nagmumuni-muni, hindi, di ba, every morning ang Panginoon ay dumarating doon. Kinakausap sila ni Adan. Pero hindi niya inihintay yung pagdating ng Panginoon kung ano-ano kanyang ginagawa. Nakita siya ng ahas. Eva. Ganon din po. In our spiritual life. Pag ang ating kaisipan, nakaset ka na, pero ka palang 5, sa amin kasi 5:30 sa Christ inyo 5:30, no? Ako nagigising ako minsan, 4 o'clock, ganyan, before 4 or 4 hanggang down. Nag-praise and worship na ako. Inihintay ko na. Ikinaano ko na yung spirit ko. Tumakinig, pagpuri sa salita ng Diyos at magpuri. No? Yan ang gagawin natin. Pag hindi, eto ang gagawin ng Satanas, ng aas. No? O gaganon-ganon siya. O ayan ha, di ka naman natulog ng maaga. Gigising ka pa ng maaga. Matulog ka muna. Mamaya ka na gumising. Parang nagising ka, tapos na pala. Wala na. Same thing. Kasi balikot yan eh. Kung ano-ano ang nakikita sa atin. But when you are in the peak of praise and worshiping God and in your prayer, we are just like what? An eagle. Gusto ng eagle, pumapailan lang. At nakita niya yung ahas. Alam niyo yung kwento na yon? Dinampot niya yung ahas. At kanyang dinala sa kahit taasan at doon niya pinagtutuka. Doon niya nagkaroon sila ng battle doon sa taas. Alam niyo yung kwento yun? At anong nangyari sa ahas? Binagsak niya, patay. When we are in the spirit of worship, praise and worship, and in prayer, we are just like an eagle. Dumadon tayo sa taas at lahat ng ginagawa ng kaaway na linalagay sa ating kaisipan at puso upang hindi natin gawin ang mga bagay na dapat natin gawin, kausapin ng Diyos, pasalamatan ng Diyos, idalangin ang bawat isa, idalangin ang iglesia. Ginagawa niyang, pag nandun ka na sa peak na yon, dadamputin lahat yan ng ating panalangin, pagpupulit lahat, at ito'y mawawala lahat, wawasakin lahat. Why? Because of your prayers, because of your worship, because of lahat ng yan gagawin ng Diyos. Hindi lang pag meron kang kailangan, doon ka lang lumuhod, doon ka lang manalangin, doon ka lang magpuri. Meron ng kailangan, walang kailangan. Every day, we must worship, we must bless God, we must thank God, at ilagay sa Kanya pong paanan ang ating pong kailangan gawin. Hindi lang sarili natin. We have to be selfless. Panalangin yung ating kapwa, panalangin ng iglesia, panalangin natin mga pastor, lahat. Ipanalangin. Lahat ng may sakit panalangin. Sapagkat pag ginawa mo yun, babalik sa'yo ng hindi lang isang beses, kundi maraming beses. You know, ikasa ka lang, pinanalangin mo, pero pag bumalik sa'yo, ang daming nanalangin sa'yo. Di ba? O, pag nagpala ka, ang daming magpapala sa'yo. We have to be always alert and on guard sa gagawa ng kaya sabi ni Pablo, because the enemy is just a roaring lion. Naghahanap ng kanyang masisila. Pag nakita ka, idle ka, kung ano ang iniisip mo, target ka ng kaaway. Nakita niya,
ang puso mo, kaisipan mo. Wala ito sa spirito ng pananalangin, wala ito sa spirito ng pagpurit, pagsamba, kung anong iniisip-isip. Anong gawin ng kaaway? Sige, lalagyan ka niyan. Lalagyan lahat. Pero if you are in the spirit of worship, of praise, and ng pananalangin, hindi yan pwedeng atakihin ng kaaway. Why? Natatalo na siya. Kasi God is releasing the power. God is releasing His power sa atin. Napakalaki po ng role sa ating buhay ng pananalangin. Without prayer, sabi nga, madalas, yan po yung napapangaral sa pulpito, ang panalangin ay parang hininga po natin. If we need air, we need prayers. Noong mga nakarang panahon, mga noon pang nakarang panahon, hindi tayo marunong manalangin at isang alam nating panalangin, ulit-ulit na panalangin noong mga panahon na yon. Ngayon po hindi. Kung ano ilagay ng Panginoon dito, dadalangin natin. Kung anong pangangailangan ng iba, dadalangin natin. Alam po natin. So always, gusto mong maka-overcome ng lahat ng yan? Always acknowledge your foundation every day. Always be alert and on guard sa gagawin ng kaaway sa iyong buhay, sa ating buhay, sa ating pamilya. Kaya araw-araw po, hindi natin sinasantabi yan. Ini-embrace natin yan. We are embracing yung mga gustong gawa ng Diyos sa ating buhay. Number 3, always be attuned to the voice of God. Pag nagsalita ang Diyos, nakikinig ka ba? Samuel, sabi po niya sa unang Samuel, sabi niya, sabi ni Samuel, tinatawag mo ba ako? Sabi niya kay Eli. Hindi, sabi ni Eli, makinig kang mabuti. Sabi niya, ang Diyos ang tumatawag sa iyo. God, maraming pagkakataon. Sa ating pong buhay ba yun, mayroong 4 na boses tayong naririnig. Ang ating sarili, boses ng kaaway, boses ng ibang tao, at boses ng Diyos. Anong pinakikinggan natin? Maging sensitibo po tayo. Ang mga tengang to, ang ating spirito sa boses ng Diyos. God is using ito, kanyang mga salita to confirm gusto niyang ipagawa sa atin. And God uses godly people to confirm His word to us. Yung pinagagawa niya sa atin. Pwede kang makinig sa tao. Kung ano-anong sasabihin ng tao, pwede kang makinig. Pero kung minsan ang mga naririnig mo, hindi tumutugma sa gusto mo. Kasi meron tayong mga gusto. Gusto. Gusto natin ganito, gusto natin ganito. Pero hindi pala yan ang gusto ng Diyos sa atin, para sa atin. God will use people. Yung iba naman, aayon sa iyo. Example, wala rito yan. Wala sa ating mga iglesia itong mga taong to. Wala dito. Wala. No. Example, wala rito ha. Wala ha. May dumating ng babalita. No? Balita niya, excited pa siya. Hoy, si Kumari pala, ganyan, ha? Ha, ganun ba? Oo nga eh. Umayon ka pa. Di ba? May mga ganyan tao na, buti na lang wala dito sa True Vine. Ang mga narito, encourager, overcomer. Di ba? We encourage one another sa magandang balita ng Diyos. We encourage them to grow, to mature in the Lord. Hindi natin sila binababa. Ano mang narinig mong negatibo sa iyong kapatid, itaas mo nga siya. Pag dumarating sa iyo, shh! Mali. Makinig ka sa tinig ng Diyos. Makinig ka sa mga nagbibigay ng papurit parangal sa Diyos. Pag dumating ang mga yan, at pag mayroon kang kailangan sa pangangailangan, God will confirm it through His Word. Kaya dapat lagi tayong attune. Pag kilala mo ang Diyos mo, ang pundasyon mo ay si Jesus, hindi ka magkakamali. Kahit anong gawin ng kaaway sa iyo, kahit anong gawin ng kaaway, hindi ka pwede magkamali because you are in the hand of God. Alam mo kung sino yung bato. Alam mo kung sino si Jesus sa iyo. Di ba? Kaya ang sinasabi natin, in Christ alone. Ano pang kasunod?
I place my trust. Di ba? Jesus is the center of my life. This is the center of this church. Hindi pwedeng magbago yon. Hindi pwedeng baguhin ng mga chismis, ng mga masalitang hindi mabuti. Kung anong sinabi ng Diyos, mananatili ito kailanman. Nasa sayo na lang kung ayaw mo sumunod. Ako pag sinabi ng Diyos sa akin, pag hindi ko sinunod, ang hirap. Ang hirap. Nasasaktan ako. Nahihirapan ako. Pag hindi ko, sabi, pag alam mong tama, hindi mo sinunod, pag hindi mo sinunod, nagkakasala ka. That's the book of James. Alam mong tama. One day, magsaside muna ako na. One day, andun po ako sa isang organisasyon. I'm just observing them. Observe ko lang po sila. No? Tapos sabi ko, sa tuwing papunta ko, meron po lang silang devotion every morning. Minsan nandun po ako. Malaking organisasyon. No? Nag-speak na nga ako dun eh. Tapos, ang nakikita ko, ako talaga, I rebuke. Nagsasalita yung man of God, woman of God, yung iba nandun sa likod, yung mga nandun pa, no? Nagtitext, nagkukwentuhan. Yung isa nakaslaut at nakapikit ang mata. No? Inobserve ko lang. One day, akong speaker. Patay kang bata ka. Nakaslaut po siya at, yung parang naantok. O di ako naman, ginising ko sila. No? Para po Pero ganun pa rin. Sabi ko, bro. Can you sit up straight? Ginanyan ko. Sabi ko. Tapos, dito, bago to, nung kailan lang to, no? I think that was the last Monday. Ganon din, dumating ako dun sa puntong nagde-devotion. Nung nasa likod, ako nila alam dumating, sa likod ako dumaan. Nakaganyan ako. Yung dalawa, nagkukwentuhan. Yung isa, gano'n sa kanyang cellphone. Di nakikinig. Mga ako sa iba, di pala. Nung nakita ako nung isa, gumiti. Pinabamasdan ko sila. After that, nag-dedicate po ako ng building ng lang malaki. Dinedicate ko yung kanilang building malaki. Hindi maatim ng aking puso. Sabi ko, no offense bago tayo manalangin. No offense Opo, sabi namin nila. Kasama ko po, may kasama ako mga born again din. Tapos, alam niyo, sabi ko, pag-observe ko lang, mula noon hanggang ngayon, sabi ko, pag may nagsasalita sa harap, declaring the word of God, marami sa inyo, ang hindi nagiginig, nagkukwentuhan, nagpe-Facebook, nahuli ko, wala silang, nakainig sila. Please, sabi ko, when someone is speaking, when someone is delivering the word of God, it is the word of God, let's respect and honor the word of God. Walang matutulog, wag mo sasabihin kumuha kang notes, nakita kita, hindi ka naman kumuha ng notes. Nagkukwentuhan pa kayo. That is, open rebuke po talaga ako. Kasi pag alam kong mali, hindi ko tinama, nagkakasala ako. Sabi ko, magalit kayo sa akin. Wala akong magagawa. Pero ako hindi galit sa inyo, mahal ko kayo. Kaya sinasabi ko ito. Pwede nyo, baka ma-invite kayo sa malalaki pang ganitong tapos nakita kayo, nakakahiya. Sabi ko, sasabihin pa nila, Kristiyano kayo? Ginanong ko po talaga. We have to attune to hear the voice of God. Ano ba ang gusto ng Diyos? Ano ba ang kailangan natin malaman? God will reveal unto you, reveal unto us through prayers, through our reading of the Word of God, through our devotion, to our sa ating mga cell group, life group, yung life leader mo, cell group mo, mga member mo, hindi mo alam, mayroon sa sinasabing, minsan pa, pinatatamaan nga ako, kaya ako nito. Hindi ka pinatatamaan, at hindi ka pwedeng patamaan. Only God knows. Pinadadaan lang niya yan sa mga tao. Why? Kasi kailangan mong malaman. Kasi sinasabi ng Diyos, hindi ka nakikinig. So gagamit siya ng tao, godly people, godly person, para rebukin ka with love. Di ba?
Wala dito yung natutulog habang nagpipreach yung mga pastor, ha? Ha? Walang nagpe-Facebook, ha? Kumukuha ng notes, okay lang. Diba? Ako hindi ako kumukuha ng notes dito, kumuha akong notes sa ballpen at papel. Kasi nahihirapan ako dito, hindi ako masyadong techie dyan eh. Ha? So, ganun po, we have to attune. Lagi tayong nakatono, nakikinig sa boses ng Lord. Kaya pag alam mo ang pundasyon mo, at alam mo, alerto ka sa gagawin ng kaaway, at eto ka at tune ka. Nakikinig sa salita ng Diyos, sa tinig ng Diyos. Wow! Hallelujah! Glory to God! You will be always ablaze to the power of the Holy Spirit. Lalo kang umaapoy, masigasig. Because of the power of God is nasa iyo. Masigasig kang magsilbi, mag-serve sa Panginoon. Masigasig kang mag-life group. Masigasig kang lumakad. Masigasig kang spread the good news. Masigasig kang tumulong sa iyong kapwa. Why? Kasi yung fire of the Holy Spirit ay nasa iyo. Yun ang iiwan mong kayamanan o pamana sa next generation katulad ng ating inawit. If you are not ablaze with the fire of God, wala mangyayari. Hindi ka 100% magagamit ng Diyos. Manlalamig ka. Kaya everyday we have to be empowered. Empowered and committed. And be courageous, bold enough to share the good news. Sabi ko nga, pag kilala mo, ulit-ulitin ko po ito. Pag alam mo, kilala mo, ang pundasyon mo ay walang iba si Panginoon Kristo. Hindi ka matatangay ng agos ng kasalanan. Hindi ka matatangay ng bagyo ng kasalanan. Bakit? Because you know and you know the Word of God. Alam mo, ang tinig ng Diyos ang nagsasalita sa iyo. Ang mga pangako ng Diyos ay you are meditating. Sabi ng Joshua, di ba? Meditate the Word. Day and night. Huwag mo maalisin. Kaya nga sabi ni David, your word, ang mga salita mo, tinago ko sa aking puso para hindi ako magkasala sa iyo. Sa tuwing darating ang temptation, do not yield on that temptation. Speak the word. I am a child of God. Anak ako ng Diyos. Wala akong takot. Wala akong worry. Hindi ko kailangan ang bagay na yan. Ang kailangan ko ay lumakas ako sa kapamagitan ng kanyang mga salita. God uses people. Remember that. Sabi ko nga nung isang araw, tapikin ka lang pag ikaw ay dumarating. Sino bang hindi dumarating sa ganyang mood? Minsan nalulungkot ka. One day nga, sabi ko, ako nga nalulungkot eh. Sino ba hindi? Hindi naman tayo superwoman at superman. One day sabi ko nga, nandun ako sa church. Dumaan ako sa likod. Tinapik ko lang po yung isang sister. Tinapik ko lang. Good morning. Ako gano'n. Aba, tumayo. Yinakap ako at iyak ng iyak. Yung pala, may dinadala. Diba? Hindi siya makapagsalita. Tapik lang yun. Dampi. Kumbaga, dampi ng pagmamahal. Minsan may darating dito, ganun, lugmok sa problema. Pero pag nakita ka, lagi kang nakasmile. Lagi, may encourage yan. Hindi yung, ganyan, tsura mo. O sister, kumustahin mo. Encourage mo. Pero kung minsan, yan ang nakakalimutan natin. Di ba? Pag inimpress sila ng Lord sa iyo, pag nananalangin ka, kaya nga ang tindi ng pananalangin. Pag inimpress sila sa iyo ng Lord, ay si ganito, si ganyan. Example, ay si Pastor Paul, na pumunta sa puso mo, nananalangin ka. Pastor, kamusta na ka? Okay ka mo? Sister, kamusta na ka? Okay ka mo? Kasi yung pala, may dinadala. In-impress na ka, Lord, ka na ako. Kaya eto, while you are praying, kaya nga napakaganda, yung prayerful tayo. May time. Kahit nasan ka, kaya nga sabi namin ni Pablo, pray without ceasing. Saan ka? Nagpipray ka. Ang kaisipan at puso mo, nagpipray. Anong ginagawa mo? Naglalaba, nagluluto, nagtata sa trabaho,
meron kang panalangin sa puso. Bisan, gaganon ng Lord sa'yo. Parang kidlat na gumanon. Ay, kailangan niya ng panalangin. Anong kailangan niya? Tawagan mo. Inimpress ka ng Lord sa akin. May pangangailangan. Pala kailangan niya ng tulong. Something like that. Be sensitive. Be always ablaze to the fire. Pag meron kang fire ng Holy Spirit, yan ang gagawin ng Diyos sa atin. Hindi tayo naglulukmo. Kaya nga, ang iglesyang ito, ayaw nating umapoy ang bawat isa sa atin. Pag umapoy ang bawat isa sa atin, wow! Diba? On the day of Pentecost, binaba at umapoy, ba? Ang lahat ng tao dyan, hopefully, pag-pray natin, makita, literal na apoy, andyan, kailangan nasusunog. Nabalitaan nyo na yung nangyari dun sa, if I'm not mistaken, doon kay Pastor, sa, Tagigyata, somewhere doon. Kay Pastor Candelaria. Way back. Matagal na. Nung nag-aaral ako, nagkwento ni Pastor David Candelaria. Nasusunog daw yung building nila. Nakita literal na susunog yung building. Pero hindi naman nasusunog. It's the power of God na dumapo sa mga tao doon sa loob ng iglesia. And we will pray for that. Milagro ng Diyos. Lahat ng nandyan sa labas, makikita. Lahat ng nasa loob, puro apoy. Kasi umaapoy ang puso sa pag-ibig sa Diyos. Diba? Bawat isa sa atin. Bawat isa sa atin. Kaya nga, anumang pagsubok, anumang dinadaanan natin, ang paghamon ng pagsubok, dinadala kung ano-ano pa paano. Di ko alam. Sa lukuyan, kayo'y meron po ba dinadaan ng problema? May dinadaan ng bagyo. Bagyo ng inyong spiritual na buhay, nanghihina ka. Isipin mo, sino ang sandigan mo? Saan ka nakatayo? Wala kang pera ngayon eh? Sinong walang pera ngayon? Buti na lang may pera kayo. Diba? Ako hindi ako nawawalan yan eh. Lagi ako meron yan. Pag kinapa mo ako mamaya, meron yan. Meron yan. At ang dami ko nakadeposito. Pag meron ka nakadeposito doon, pag lumuhod ka, Lord, mag-withdraw ako. Anak, magkang withdrawin mo? 150, Lord, kasi kailangan gawin ng True Vine yung kanyang kisame at kanyang mga aircon. Napakadali! Just, ano niya? Have faith. Manampalataya ka at maniwala. Ang laki ng Diyos natin. Hindi siya magmamaliw kailanman. Pag pinangako niya, gagawin niya. Sabi niya, whatever you ask in my name, sa aking Ama, ayon sa iyang kalooban, gagawin niya. Kaya lang, may kaya lang yan, ha? Kayong mga nanay at tatay dito, example, ang anak niyo, may hinihiling. Sabi niya, bisa akong bagong cellphone. Alam mo, may pambili ka. Pero yung anak mo, matigas ang ulo. Pag inuutusan mo, nagre-rebelde. Bibili mo, hindi. Hindi, di ba? Di ba? Di mo bibili. Labanero yan po. Sumasagot pa sa'yo. Bibili mo ba? Hindi. Inuutusan mo. Hindi naman ginagawa yung inuutos mo. Bibili mo? Hindi. Oo, di ba? Pero pag ang anak mo, masunurin. Lahat ng gusto mo. Kasi sino bang hindi nagmamahal sa mga anak? Gusto natin yung maganda, mabuti sa kanila. At nasa tama namang gulang, kahit bilhan mo ng bagong cellphone, wala kang problema kasi may pambili ka naman eh. Yaman mo nga eh. Kahit 3 cellphone, pwede mong ibili eh. Diba? Pero pag alam mong anak mo, hindi siya matino, hindi mo siya bibili. Sinasanla pa nga ako minsan eh. Pero pag anak mo matino, walang problema. Bibili mo. Same thing with God. Pag alam niya, nakikita niya, pag sunod mo sa kanya, ay ito anak, napakaliit na bagay ng hinihiling nyo. 150, gawin ko 200. Oh, di ba? Ganyan ang mga mabubuting ama at ina. O, di ba? Example, para po makakita natin,
Kami po ng inanak ko yan eh. Pag may bibili na kung nari, example, sa mura na lang. Magkano po yan? Kunwari, 180. Huh? 180? O sige po, may tawad. Hindi ba pwedeng 200? Tatawarin mo pa, di bigyan mo 200. Ayoko lang sukli-sukli. Kasi mga nagtitinda lang galing sa baryo, yung mga titinda ng prutas, gulay, galing sa baryo, tapos pag bibili ka, 30 lang ang kilo. Ha? 30 ang kilo? Magkano pong mais? 30 ang kilo. Ha? 30 ang kilo? Ganun po ba? Sige po, 25 na lang. Ang mahal na, ang 25? Ang 30? Hindi, gawin mo na 50, isang kilo. Ganun po kami. Sabi niya, kapag may binabayaran sa akin, 1.6 lang. Sabi ko, ikaw naman, sabi niya. Parang hindi ako nagmana sa'yo. Bigay mo yung 2,000. O, diba? O, diba? Pag ganon ang ano mo, ang iyong attitude, kukunti namang halaga, hindi pa bibigay ng Lord. 150,000, gagawin niyang 200 kasi kailangan. Ang dapat mang kailangan gawin. Di ba? Di ba po? Di ba? Kasi napansin ko lang kanina, hindi ko maintindihan, excuse me ha, hindi ko maintindihan yung inaawat ni sister. Sabi ko dahil walang bubong. Mga ganun yung sounds, di ba? Tama ba yun? No? Walang kisame. Kailangan ng kisame ito. Binulungan ko, magkano kisame ito? Ganon. Now, ganyan. It's a drop in the bucket. Usapan, if you are ablaze to the power of the Holy Spirit, lahat ng bagay masigasig ka. Lahat ng bagay umaapoy ka, nakikita mo at dinadalangin mo lahat. Kasi alam mo kung sino ang Diyos mo. Alam mo kung sino ang nararapat ang dapat mong puntahan. Hindi ka pupunta sa ganito. Punta ka lang diretso sa Lord. And God will use people who will bless His church. Because yung pagpapalang yun, alam mo, ako naniniwala po ako. When God blesses us, pinadadaan niya sa atin marami. At siyempre, meron tayong parte ron. Well, hindi pwedeng wala kang parte, di ba? Pinadaan niya sa iyo eh. Ayun, padadaan sa iyo to bless other people. Subukan nyo. Subukan nyo. Ito, subukan natin. Lahat ng umaapoy sa Panginoon, magsabi ng Amen. Lahat ng alam nilang nakatayo sila sa bato, magsabi ng Amen. Lahat ng nakikinig sa tinig ng Diyos, magsabing Amen. Amen. Lahat ng ayaw ng gawa ng kaakoy, magsabing Amen. Lahat ng kuripot, magsabing muntik na kayo ha. Lahat ng generous, magsabi ng Amen. Dahil umaapoy ako ngayon, sabi ko nga kanina pa, amin yung isang aircon. Di ba? Ngayon, yung isang aircon, inyo. Gawin natin bago magkatapos ang February together with the Kisame. Yan, Kisame. Ako, I live by faith. Kaya, alam ko yun kasi ang faith ko, ang pananampalataya, nakasandal ako sa pader. Hindi sa PNB, hindi sa BDO, hindi sa China Bank, nakasandal ako dun sa pader, sa Rock of all ages, and His name is Jesus! Hallelujah! At pag umaapoy ka, kaya mo yan. Kaya mong ipandila, kaya mong ibandila kung sino si Kristo sa buhay mo. He is my everything, lahat siya. Si umaapoy ka na ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi na yan napipigilan, araw-araw yan. Araw-araw yan. Kaya ano man ang hilingin mo, pag umaapoy ka, hindi pwedeng hindi ka sasagutin ng Lord. Nakikita niya yung puso mo, nakikita niya yung kaisipan mo, nakikita niya ang buong pagkatao ng uhaw ka sa pagtulong, uhaw ka sa pagpupuri, uhaw ka sa lahat ng bagay concerning His kingdom dito sa lupa. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap. At kailanman ay hindi pwedeng magkulang ang Diyos. Sabi ko nga po, this is my personal testimony, nung nakaraang mga pandemic na to, hindi po ako tumigil.
pumupunta po ako sa mga kapatiran to give relief. Wala po tayong pera. Wala tayong gan pera. But God uses people. May magpapadala ng bigas, may magbibigay ng para ganito. At di ba nagbigay ang gobyerno ng mga ayuda? Ang binibigay naman sardinas. Ano po? Hindi ako nakatanggap doon. Ay, nakatanggap pala ako, pero sardinas, bigas, noodles. Alam nyo, hindi naman ako nagbigay ng sardinas eh. For the glory of the Lord. Hindi inimpress sa akin ng Lord. Anong pinamigay natin? Corn beef. Pero, hindi basta-basta corn beef. Alam niyo yung mahal na corn beef? Yung Highland. Telemundo. Ganun ang pinamigay natin. Kasi mahal ng Diyos ang kanyang mga anak. Ang bigas, hindi basta bigas. May mga bigas pang black rice. O, di ba? Why? God knows. Kasi alam mo kung sino ang sasandalan mo. Hindi ang tao. Kaya mula hanggang ngayon, hindi po ako nagutom. Hindi ako nagluluto nga sa amin eh. Kasi hindi ako nakita ng tahanan ito sa maghapon. Manganta na po. Araw. Hindi ko, tawag dito, hindi ako naligalig sa sarili kong pagkain, sarili kong ganyan. Hindi. Basta, sabi niya, pumunta na po kayo dito, manganta na. Kakain na po tayo. At pupunta naman ako, siyempre, kakain ako. Gusto nila lagi ako nandun para daw lagi silang nagluluto. Kasi pag wala akong doon, sila nagluluto daw. Okay? Kaya, hindi tayo pababayaan ng Lord. Pag ang santigan mo si Kristo, you know Him well, meron kang malalim na relasyon sa Diyos, anytime. Pag humingi ka, bibigyan ka. Kasi laging meron ng Diyos. Pag lagi kang meron, hihingi ang kapitbahay mo, ang anak mo, di ba bibigyan mo siya? Pag dumulog siya sa'yo, hindi pwedeng hindi mo siya bibigyan kasi meron ka naman. The same thing with our Father through Jesus Christ. Anytime, Lord, anytime. Mapapatuto ko po lahat yan sapagkat nangyayari, at kasalukuyang pang nangyayari sa buhay ko. Wala akong hiniling for the glory of the Lord. I'm 72 this year. But I still can dance. O nga, minsan, siyempre, meron ka nang nararamdaman. Di ba? Pero, hindi yun hadlang. 72 is, minsan ba, yung mga 70, sino na pong 70 dito? O, tingnan mo, wala pa. Habulan tayo mamaya. Diba? Nakasabay ko po kilala niyo si Among Ed, di ba? Among Ed, Pandillo. Nakasabay ko po isang araw sa airport. Sabay ko siya. Magkakilala po kami. Hinahanap nila ako sa airport. Nung nagbabiyahe ako, tapos hinahanap, asa si Pastora? Sila po nandun pa sa taas. Nandun ako sa baba. Sabi ko, Mong, hinahanap mo ako. Ano? Sabi niya, diyan ka na kagad. Sabi ko, maglakad ka kasi. Among is only 65. 66, something like that. Bilib naman ako sa kanya. Pero malakas pa rin siya. Sabi niya, pero hindi kita makuha yung paglakad mo. Sabi niya, why? When you worship God, when you acknowledge God, is your strength. Every day. Just, sabi nga ng kapatid na, whatever you say, you speak, there's power. Sa bibig po natin, sa ating pong tongue. Kaya, every day we must positibo ang lalabas sa bibig natin. I am blessed. I am an overcomer. I am a conqueror in Christ. Amen? I am healed. I am blessed. Every day. Sasabihin mo yan. May nga kaparaanan ng Lord. Kung gusto ko na niyang gawin, kukunin ka. Sa kanyang sariling kaparaanan. Kung gusto na niyang kinuha si Pastor Paul, noon pa nga kinuha niya. Pero hindi. Why? Because kailangan pa, meron pang purpose si Lord sa buhay niya. His life is inspiration to many. Siya, ang buhay niya ay isang testimonyo. Buhay na testimony. Sabi nga niya noon magpaalam niya po. Ha? Papaalam ka na? Bakit? Diba? God is so wonderful. Kaya, serve God with all your might. With all your might. Huwag niyo pong kalilimutan.
If you want to be an overcomer, you must what? Act. There must be action. Acknowledge who your foundation is. Be always alert and on guard. Always attune the voice of God and always be ablaze to the power of God. Merong action tayong gagawin para we can overcome. We can, sabi natin kanina, inamit natin revival. Diba? Revive na tayo. Yung nga nakapag ganyan tayo, revive na tayo niyan eh. Tuloy-tuloy lang yan. Tuloy-tuloy. We can overcome because we have Christ in us. Amen? Let's always stand in the presence of the Lord. I can sing that the goodness of God. God is good. God is good. Can we sing that song, Amazing Grace? My chains are gone. Wala na yung mga tali ng kaaway sa atin. Wala na yung mga ginawa ng kaaway sa atin. Wala, inalis na ng kaaway ang mga tanikala sa ating buhay. And sing this from your heart. The amazing grace of God na siya lang suma sa atin. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sa umagang ito, Lord, paramdaman po namin lalo ang pag-arugami sa amin. Ang iyong biyaya bawat araw. We can overcome, God, because you are with us. You are our foundation, Lord. We are always attuned and alert, oh God, alert to the enemy and attuned to the word of your word and always ablaze to the power of the Holy Spirit. Pumuputok ang aming puso, nagiging masigasig lalo kami sa pag-serve sa iyo, Lord God. In prayer, in our devotion of the word, in meditating the word, sa aming pong life group, Lord, bless your people. Let those, ang mga gustong itali sila ng kaaway, Panginoon, ay kalagin at nakalag na nga, Panginoon. Wala na pong fear, wala na pong anxiety, wala nang worry. Ikaw ang Diyos na mabuti. Hallelujah, hallelujah. God will make a way. God will make a way sa ating buhay. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, we worship you, God. Yes, Lord, your goodness is running after us, oh God. Your goodness is running after us, oh God, every day of our lives as we submit to you, oh God, as we submit to you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, blessed be your name, oh God. Blessed be your name. Oh, Jesus, we worship you. The sound that save a wretch. Yes, tinubos mo kami, Panginoon. Kaming makasalanan, tinubos mo upang ikaw ang aming maging sandigan, Panginoon. One found was blind, but now amazing grace from the dead. Oh, yes, oh God. Amazing grace. Your amazing love, amazing grace is so sweet, Lord. Oh, hallelujah. Save a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. My God, my Savior has ransomed me, just like a flood. His mercy reigns, amazing love, amazing grace. My chains are gone. Yes, Lord. Inalis mo na lahat ng tali, lahat. Ngayon, Panginoon, we are so free to worship. Free, Lord God. Sa lahat ng gusto mong pagawa sa amin, Lord. Use your people, Lord God. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Sa umaga pong ito, habang nakapikit ang ating mga mata, taas po natin ang ating kamay,
tanda ng ating pagsuko, muling paghahandog ng ating buhay sa Panginoon. At kinikilala natin siya ang ating pong sandigan, walang iba. Nakadinig po tayo sa Kanya sa umagang ito. You are an overcomer. God will use this church, use every one of you upang Kanyang karyan dito sa lupa ay lalong lumago at lalong lumalim tayo sa pagkakilala sa Kanya. If you are an overcomer, if you declare it, if you declare that you can overcome, hindi ko na kayo po alisin sa inyong upuan. Raise your hands, dalawa niyong kamay. At deklara mo, I am an overcomer. Mula sa araw na ito, dinideklara ko, I am an overcomer in your name, O Jesus. Amang banal sa umaga pong ito, narito po kaming lahat, nakataas ang aming kamay. Wala kaming magagawa, malimang ikaw ang sumasa amin. Higit pa kami sa mananagumpay dahil kay Kristo. Kapag sinabi mo, we are more than conquerors in Christ. At sa umagang ito, Lord, ang iglesyang ito ay aapoy, Panginoon, ng pag-ibig sa iyo. Bawat isa'y gagamitin mo, Panginoon. This church will be a generous church, O God, upang lalo lang maranasan ang pagpapalang ng galing sa iyo. This church will be a prayerful church, Lord God, upang lalo lang maranasan ang kapangyarihan mo sa kanilang buhay. Mula po sa kanilang pong pastor, Panginoon, hanggang sa pinakabatang miyembro, Panginoon, lahat ng life group leader, O God, lahat ng miyembro, Panginoon, they will be ablaze to the power of God. They will be empowered, O God. They will be courageous and committed in doing your will, O Father. Father, in the name of Jesus, touch them right now. Touch every one of us, O God, in the name of Jesus. Lord, I request in the mighty name of Jesus, the fire from heaven, bumaba, Panginoon, sa umagang ito, sa lugar na ito, and empower them with your wisdom, with your knowledge and understanding, O God. Father, thank you. Lord, every hand, bawat kamay na nakataas, ay pagpapalain mo ang gawa ng kanilang kamay. Bawat isang nakataas na kamay, Panginoon, anuman ang dampihan ng mga kamay na ito, ay dampi ng pagmamahal, dampi na nanggaling sa iyo, Panginoon. Magiging masunurin po sila, Panginoon, at lahat ng dadampihan ng mga kamay na yan, there will be healing, deliverance, O God, restoration, O God. Restore everyone, O God. Ang mga nanlalamig, Panginoon, ay paapuin mong muli ang kanilang mga buhay, pananampalataya. Father, thank you. Release, O God. Lahat na nangangailangan, Panginoon, ng pananalapi, breakthrough in finances, Lord. I pray as we give our tithes and offering and pledges, Lord, lalo mong pagyayamanin ang iyong mga anak because that is the only secret, O God, upang naranasan po namin ang pagpapala mo. Salamat po aming Ama na sa umagang ito, lalong mabubuksan ang aming pumangkaisipan at puso, ang aming pandinig to hear from you from this time forth forever. Father, thank you. Bless your pastors, bless your leaders, bless the members of God. Bless daw kabuuan ng iglesyang ito. At saan man nakakaabot ang bawat isa, Lord, ang kanilang dadaanan ay ahawin mo. At ang kanilang pananampalataya ay lalong maglilip, Panginoon, mag-release ang kanilang pananampalataya sa iyo. Bless them mightily. Father, thank you for this wonderful na oras na pinagkatiwala mo po sa amin. Lord, thank you sa pag-ibig mo pagmamahal sa bawat isa sa amin. Lord, sa umaga ito, I just give you back all the praises, the honor, and the glory in the mighty name of Jesus Christ, my Lord and Savior, and my everything. And everyone says, Amen and Amen. God bless us all. Tara ko na po tayo sa ating paghahandog. Tatapusin ko na to. Sige kayo. Pag hindi nyo kinuha itong mic na ito, hanggang mamaya, andito ako. Amen po ba? Sino pong mag-pray ng Yeah. Alam po niyo, dito ko po naranasan ang Panginoon sa paghahandog, sa pagbibigay. Isa sa mga legacy na pwedeng maiwan po natin sa ating iglesia, sa ating mga anak, yung pong magkaroon tayo ng grateful and generous heart sa ating kapwa, kahit kanino. When we give our best, lalo na sa Panginoon, hindi po yan nakikita po yan ng Diyos. Nakikita po yun ng Diyos. Pag po tayo alam nyo, yung pong sinasabi kong kukunin namin yung isang aircon, hindi ko nga sa sarili ko, sa aking sarili, sa kakayahan ko, hindi ko alam paano ko yun. Pero I have a big God. If you know your God,
hindi pwedeng hindi ka pagpapalain ng Lord. Kaya yung gusto nyo pong, basta, usapan na, end of February, tapos na to. Babalik ako rito, sisingilin ko kayo, kasi dadaling ko na yung 2 aircon. Yung isa, binayad ko na, yung isa, babayaran nyo pa. O, di ba? O, approve? Agree? 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 Walang mahirap sa Diyos. Lahat ng nasa wallet mo, bigay mo, bukas papalitan ng Lord. Hallelujah. Taas po natin ating mga amandog. Ama, salamat po sa iyong pag-ibig. Pag kami po'y tumalima sa iyong utos, Panginoon, hindi kami mangangamba sapagkat alam po namin, O Lord, alam po namin, meron ka magandang ginagawa sa aming buhay. As we give our love offering, our tithes, our pledges, Lord, Ama, igit pa doon ang aming mararanasan. Igit pa dito ang pagkakatiwala mo po sa iglesyang ito at sa bawat isa sa. Bless their business, bless their jobs, O God, Father. Kaya mong maranasan nila ang kalwalatian mo, ang iyong pagpapalang walang hanggan. Salamat po, Diyos, sa magang ito. Lahat po kami, Panginoon, meron isang pusong nagagalak to give our best this morning for your glory, O God. Father, I give you praise. We give you praise, honor, and glory. In Jesus' name, amen and amen. Oh, tatapusin ko na. Awit muna tayo. Sir, awit muna tayo. Come on. Oh, yan. The goodness of God will run after us. Allah. Papa, ano ba yun? Balo ya puida? O balo de pala. Tigdo tangan po at tumerak tangan king gani lugod ni Lingino. Hallelujah. Magpagpagtamang tabahan po ang kay. Glory to God. Sir Rene. Running after me. When my life lays down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life lays down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. Yes, Lord. Ang kabutihan mo, Panginoon, ang aming nararanasan at mararanasan pa. Ang kabutihan mo, Panginoon, ay hinahabol kami sa bawat minuto ng aming buhay, Panginoon. Salamat sa iyong katapatan, Panginoon. Hindi ka nagmaliw at hindi ka nagkukulang. Lord, I declare blessing upon your church. I declare blessing about every family. I declare, oh God, lahat ng may karamdaman ay pagkaroon ng kagalingan, Panginoon. Ano mang karamdaman ito, Lord, pinawawalang bisa sa kanila pong mga lupang katawan, sa kanila pong mga sambahayan. In the name of Jesus, Lord, let there be deliverance and restoration, O God, sa pamilya, Panginoon, in the name of Jesus. Sa trabaho, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, pag-ibig mo lang ang akap sa iglesia nito. The power of your love, Lord God. Salamat po sa umagang ito, aming Ama. Pinararangalan ka po muli namin, pinasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless us all. Have a wonderful weekend. God. Maraming salamat po, Pastora. We give all the glory to the Lord. Amen.
Praise God. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Let us shout to the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord God. Salamat sa iyo. I know that everyone has been blessed. Amen? Amen. Praise God. So, napakabuti po ng Panginoon. Pasalamatan po natin siyang patuloy. Ano po? Okay. At dalayan ko na patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. Praise God. The Lord bless you. The Lord keep you and make His face shine upon you and be gracious unto you now and forevermore. In the name of Jesus, the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Glory to God. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Praise God. God bless you. See you again next week. No, next Sunday, no po? And mag-share po do sa ating live streaming, ano po? Every Wednesday po, meron po tayong prayer works, no po? Dito, every Saturday morning, meron po tayong morning watch, and every day meron tayong dawn watch, no po? Every morning. Nandito po ako every morning. Punta po kayo dito para may kasama po ako. See you next Sunday po. Praise God. Glory to God. Good morning po. Kabutihan mo, kailan man di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan man di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa